I'm someone na I never thought na I will be for Jingo Estrada. Pero sa moment na sabi ko talaga, putang ina, di ko akalain magiging pro Estrada ako. Pero sa time ngayon, sabi ko talaga, itong 13 na to, ito na lang talaga yung huling pag-asa natin. And thanks to them, may kasama na si Inday. Kaya supportahan po natin sila. Let us be vocal kasi binubugbog talaga sila ng mainstream media. Sa pagkakaunawa ko po, naawa siya kay Jinggoy dahil ayan po, nasampahan na naman ang kaso, nakapagpiyansa kahapon, 90,000, at pag lumabas po yung warrant of arrest para dun sa plunder niya, tiyak po makukulong yan dahil wala pong piyansa ang plunder, no? So, nakapagpiyansa po siya, 90,000 kahapon para sa graph. Alam nyo, yung 90,000 na yan, barya lang po yan kay Jinggoy Estrada. Yung pong 90,000 ay maaaring budget na ng ordinaryong pamilyang Pilipino, budget ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino sa loob ng 5 hanggang 6 na buwan, mga kababayan. Pero, pampiyansang barya lamang ni Jinggoy Estrada. Kung i-analyze natin, no? Kung ikukumpara natin sa laki ng pera na di umano'y nanakaw or nakulimbat ni Jinggoy Estrada mula nung 2001 up to now. Dahil pangatlong plunder case na niya ito plunder pa lang pinag-uusapan natin, iba pa yung bribery, iba pa yung graft, mga kababayan, nakakapanlumo, nakakapanghina. Tapos may makikita kang kapwa mo Pilipino na iniiyakan si Jinggoy, umiiyak para kay Jinggoy, naaawa para kay Jinggoy. 3 beses sa loob ng halos 3 dekada siyang nasampahan ng iba't ibang kaso na may kinalaman sa pagnanakaw or katiwalian. Iiyakan mo? Para po sa akin, umiyak siya para kay Jinggoy, hindi dahil naniniwala siyang inosente si Jinggoy. Dahil lamang kaalyado ito ni Sara Duterte. Ito nga po inendorso ni Sara Duterte si Jinggoy. Sabi din ni Jinggoy, ako si Jinggoy Estrada, sabi ni Sara Duterte, at siya ang senador ko. So, ayan po mga kababayan. Bakit kayo iiyak para sa isang politiko na yung tatay na kasuhan at napatunayang guilty sa plunder, pandarambong, si Joseph Estrada? Pinardon lang ni Gloria Macapagal Arroyo kaya ayun, nakatakbo ulit bilang mayor ng Maynila, nanalo ulit. Tapos si Jinggoy, my goodness mga kababayan, alam nyo ang problema talaga dito sa bansa natin, bukod sa talamak ang korupsyon, talamak din ang mga botanteng Pilipino na paulit-ulit bumoboto ng mga tiwali, magnanakaw at may mga kaso at may mga conviction na ng pagnanakaw. Paulit-ulit nilang iniluluklok. Talaga bang ayaw nyong makaahon sa kahirapan? Talaga bang ayaw nyong mailigtas ang Pilipinas mula sa mga kuko ng mga magnanakaw, mga political dynasty? Hindi po ba nakakapanglumo mga kababayan? Tapos iiyakan mo pa? Dahil lamang kaalyado ng mga Duterte. Nasandamakmak din ang katiwalian issue. My goodness. Kawawa po ang Pilipinas sa mga ganyang uri ng Pilipino. Iniiyakan mo, magtutulo ang luha mo para sa isang taong hindi ka kilala at sandamakmak ang issue at kaso na may kinalaman sa pagnanakaw. Hindi po ilang milyon lang ang pinag-uusapan dito. Sa pangkalahatan, kung pagsasama-samahin ng mga ninakaw nila ng mga senador at congressman na yan, bilyones, daang bilyon mga kababayan. Tapos iiyakan nyo, magpapakita kayo ng simpatya, awa at pagsuporta. Anong klaseng mga Pilipino yan mga kababayan? Nakakagalit, nakakapanlumo, nakakalungkot. Kapag dumami yung mga kagaya nila, wala na po talagang magiging pag-asa ang Pilipinas. Talagang umiyak ka pa sa publiko para ipakita ang awa mo at pagsuporta mo kay Jinggoy Estrada na sa halos 3 dekada ay nakakasuhan ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian at pagnanakaw. Bakit ba hanggang ngayon paulit-ulit yung binoboto yung mga yan? Noong 2022 hindi ko yan binoto. Pero hindi po ako galit kung kayo'y bumoto dyan kay Jinggoy noong 2022. Sana naman ngayon matuto na po tayo. Ang dami niya nang natuklasan, ang dami niya nang na-realize, ang dami niya nang nalaman. Yung mga kakamping senatorial balls noong 2022, wala ni isang kaso ngayon. Wala ni isang kinakaharap na issue ng katiwalian. Wala po, lahat silang malaya. Unfortunately, hindi naman po sila nanalo. Sino yung mga nanalo? Yung mga nanalo,
yung may mga issue ng katiwalian. Hindi ko po kayo sinisisi ha, hindi po ako galit sa inyo kung binoto nyo sila. Pero sana po, magsilbing aral ito at ating pong dalhin sa 2028 para po magkaroon na tayo ng kakayahan na pumili ng mga tamang pinuno na mamumuno ng ating bansa na hindi tiwali, nalalaban sa katiwalian. Sayang po si Senator Antonio Trillanes at si Congressman De Lima. Kung sila'y nanalong senador noong 2022, ang lakas po nila. Talagang lalabanan nila ang katiwalian. Unfortunately, ang dami po kasing napaniwala ng fake news, kasinungalingan at black propaganda. Nilinlang ang mga tao at nagamit ang mga taong nalinlang at nauto na magpalaganap palalo ng black propaganda, kasinungalingan at fake news. Pero sa ngayon, nakikita ko marami na pong nakaka-realize, marami na pong natututo, marami na pong namulat. Sana po magtuloy-tuloy. At kapag tayo namulat na, natuto na, at nalaman na natin ang totoo, maging instrumento tayo sa pagpapalaganap ng katotohanan at tamang impormasyon para mga tamang tao at leaders ang naluluklok sa ating gobyerno. Huwag po tayong gumaya sa mga ito na talaga namang, ewan ko, anong klaseng mga tao yan. Naawa, umiyak para kay Jinggoy Estrada. Again, 3 times nang nakasuhan ng plunder yan at iba pang kaso na may kinalaman sa katiwalian. Yan si Jinggoy Estrada, pinakulong ni President Pinoy Aquino. Nakalaya sa panahon ni Duterte. Ngayon, ibinabalik na naman sa kulungan. Ano na namang mangyayari sa 2028 after PBBM? Kapag kaalyado niyan ang manalo, laya na naman yan. Pati siguro si Bong Revilla at yung iba pang senador na makukulong. Sana po madala na tayo, matuto na tayo, magtanda na po tayo mga kababayan. Huwag po nating sayangin ang mga pagkakataong ito na natututunan natin at nalalaman natin ang tama at totoo. Huwag po nating sayangin. Nasa sa atin po ang desisyon at sana yung desisyon na yun ay tama. Huwag po tayong sumuporta sa mga politikong sandamakmak ang katiwalian. Yun lamang mga kababayan. Salamat po sa panonood.